In fairness, pagdating, bumabawi yung mga babae sa kakulangan natin mga lalaki. Totoo. Habang Kaya, sinasayang natin buhay natin, umiinom tayo, sila yung nag-effort, sila yung nagdadala ng boxing. tama, i-cheer natin. I-cheers Shot natin tayo, mga shot tayo. kababayan. Tama yan. Mga kababayan! We're doing something good. Oh, Sa mga lalaki. Oo. Kung hindi tayo ganito, hindi silang magiging ganyan. Cheers sa mga babae! Salamat. Tandaan ninyo, mamaya na ako uuwi ha! Two battles! Bukas na yan. Ayoko nang hinahanap ako sa mga barkada ko. Kung ginawa ng lalaking pork battles instead of 2 battles, baka dumami yung gold ng mga babae sa sports. Oo, di ba? Cheers. Di ba? Cheers. Salamat kayo sa amin. Let's take credit. The Pod Network Entertainment. Kaya ko rin yung ginagawa. Angie, remember my name. Puta. Sabi ni Angie, yes. Ivan's hotdog. Ivan Hambog. Hambog. Right. I'll beat you to the pulp. Angie Rasul, sabi ni Ivan Handog. Oh. Grabe. Sabi niya yan. Sinabi Diba? niya yan. Ngayon, idol kita. Pero bukas, idol mo na ako. Yung sinabi niya, yung sinabi ni Ivan. Grabe ka talaga, Ivan. Grabe ka, Ivan. May t-shirt siya nun. Ayun o, pinagawa. Merch ni Ivan. Idol kita ngayon. Bukas, idol mo na ako. Puki ng ina mo. Nasa likod. Grabe yung nakakaya naman sa guest natin. Gayong bibig mo. Ay, oo nga. Welcome to the Cool Pals! Episode 706. Exclusive. On Spotify and sometimes YouTube. Uy, ikaw mag- Pam 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 pam. 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 Pam pam pam. Thank you. Thank you. Thank you. Anong kanta ni Elvis yan? Don't be cruel. Ba't yan napili mong pempem? Pag aninag ko kay Sir, formang Elvis eh. Kaya pala, kasama natin dito si Prof. Richard Heydarian. Heydarian? Just call me Richard. Richard. Medyo feeling matanda na ako pag prof eh. No. No, No. sir, Please call me professor. Richard. Yeah. No, we will call you Prof. No. Thank you, Grabe, Richard. Elvis talaga. Hindi man lang Justin Bieber or like Michael Jackson. Ay, wag na Michael. Cancel na wala. Wala na. Erase. Ha, mahilig. Erase. Ikaw ang nagpapakasyon sa'yo, Richard. Speaking of bata, nandito ang isa sa mga idols. May idol sa'yo. Halika dito. 15 years old lang to, Richard. Richard, ito ang magiging Macaulay Culkin mo. Or si Toto. Juan Paulo. Yan. Or ito ang magiging yung Bubbles the Monkey. Si Bubbles. Di ba Toto yun? Si Bubbles. Ano naman, bakit naman paano mo naging idol si Prof? Ito yung reklamo ko sa Cool Pals eh. Lagi kayo nag-guest sa mga banda, tapos flip top. Ako politics kasi talaga ako. Actually, kakanta siya dito mamaya. Oo nga. Mag-flip top dito si Richard. Be careful what you wish. Please welcome ang Elvis ng GMA. Kaya nga Elvis yung niya kasi nandito tayo para i-promote yung bagong album ni Richard. Hey Darian. Binuhay. Oo. Parang ganun din. Juan Paulo, ano yan? Ano yung sinasabi mo? Gusto mo ngayon, politics ang pag-usapan. Let's go. Dito sa Kahit nakachinelas yung dito ka sa mic. Alam niyo guys, nananawa ko sa mga Cool Pals na kahit nakachinelas lang kayo, please, makinig rin kayo ng politics. Para pag sa inuman po siya, walang saksakan agad. Usap-usap muna tayo. Gaano ba ka-credible si Prof? Para bakit siya ang napili mong pakinggan? Sa dami-dami ng mga political analysts. Nandiyan naman si Nico David. Oo nga, political pala. Nandiyan naman sila Maharlika, Nandiyan naman sila... Banat B. Oo nga, no? Si Ato. Ang TikTok. Oo nga, no? Bakit naman si Richard? Research kasi ako dahil sabi niyo, minsan lang kayo magkaroon ng legit na pro. Ngayon lang kami nagkaroon ng guest na may panyo sa bulsa na hindi naman sinisingahan. May change costume na parating. Na-regret ko na to kagad. Hindi, okay nga yan. Si Prof kasi parang pag pinapakinggan nyo, parang siyang talaga pag nagdi-discuss tropa lang. Tapos parang gano'n. Kasi pag nakikinig kayo ibang politics, parang, naman to, parang graduate na ako ba't kailangan ko pang discussion na ganyan? So dapat,
Level up. Tropa level siya. Tropa parang- levels lang. Yung Na medyo Kadalasan may kasi political pocket discussion sa inuman, minsan sa palakasan ng boses dinadaan wala yung logic eh. Oh, wala. Siya kung wala, sino wala. yung, kung kanino ka umiinom na bahay, siya yung tama. Siya yung tama o bahay. Palakasan ba ng boses? Galing ka sa politika. Magaling, Bahay niya to eh. O, magaling. tama ka. Sir, pero pag alis mo sa bahay niya, si Raul yun eh. No? Hindi lang Black Label iniinom natin dun. Hindi tayo pupunta. Palakasan ba ng boses? Wala na, mas lalakas pa sa BBM! BBM! Yeah, salamat. Wala Prof. dyan. Richard. Wala I know. Yan ang sinisigaw ng puso mo, Richard. Joke lang. Batang Marcos Highway yan. Oo nga, Ano sabi Baguio. mo kanina? Kainta yung Baguio ng Rizal. Oo, kasi di ba may Marcos Highway kayo, tapos yung tinitingnan mo sa Tapos Baguio. may Imelda, Barangay Imelda, malapit Yes. sa Am. yun. Kami sa Kainta, meron kami Marcos Highway din. Tsaka At Imelda. sa Imelda di ba? Kaya talagang Sister pusong City. utang inahalikan ko yung bangkay nyo, sir. May poster din sa kanila, pangalan Bongbong Magnaye. Yun. Billy Boy Magnaye. Thank you, Sarah. Thank you, Sarah. Buti sinatsagaan mo itong mga to. Wala pang 2 seconds. Elvis Presley agad. Dinama yung patay. Diba? Binuhay pa, diba? Ayan, Richard. So, magandang kasi para sabi ko nga kanina, madagdagan naman ng credibility tong program namin. Pero ako yung mawalan ng credibility. Let's exchange. Exchange program. Yeah, tama. Ano bang latest sa politika ngayon? Ngayong August 20. Ano bang araw ngayon? August 5. August 5. Parang weather po. Sir naman, salam. Ginawa mong weather po kasi si Prof Oh, eh. hindi. Actually, ako mag-change costume na. Yeah, Ayan. Yan. Dito lang yan. Hindi, pero Olympics na tayo eh. Oo nga. Galing, galing. Andito pa yung price tag kasi Sir, sa mga Ilocano, dito kami yung price tag. Para ma-remind, makanong Oo. ginastos mo every Sa kung gano'n every 2 itinaas weeks. yung value. Ganda, magkano? Sa BGC, kaya medyo mahal. Kailangan mong i-zipper yan kasi kung hindi, tatawagin ka ng Philip. Si Ayan. Philip pala yun. Kala ko Richard pala niya. Si Philip Pines. Philip! Kanina, parang Elvis Presley, Oo, tapos Philip, magiging bumaba pa yung Philip ka eh. record ko. Oy, by the way, bago tayo lumayo, congratulations nga pala sa ating Olympian. No, sa lahat ng Si Olympia. Angelica Yulo. Angelica Yulo. Si Mami. Mami. Siyempre, by this time din lumabas tong episode na to, malamang one big happy family na sila. Alam- Living sa isang condo ng Mega World. BGC. Oh, BGC na yan. Oh. Magkaka-closure yung mag-ina, kakanta sila sa ASAP. Oo. We are family. Oo. Family. May message po ang iyong mami. Oo, may mami. Talaga naman mahal na mahal ko talaga yan si Carlo. Si Carlo, mahal na mahal ko talaga naman. Kayo ko lang naman talaga. Yung girlfriend niya. Ay, nako. Bitad dyan. Ay, nako. Hindi. Nako, uubos ang pera ng asawa ko ng anak ko dyan. Ako talaga naman mawawalan ako ng pagsabu. Uy, si Paolo ka. Oy, oy. Ako. As So, yan. James. As James. As James. Na nagsasyabu. Nagsasyabu po ako. Ay, wini-wish na ni Richard na alak yun nandun, hindi kape. Medyo, hindi ko kayo masabayan. Parang, bakit sila pupunta dyan? No, don't worry, Prof. Ano naman to eh. Recorded naman to. So, malamang 5 minutes lang to. Tatanggal natin yan mamaya. 5 minutes lang ang matitira sa episode dito. Ano ang nasagap mong balita dyan kay... May politika ba dyan sa Olympics? Well, Yung nakita ko yung may utak ni laglag Richard. tayo dyan. Ano ba dito yung hindi tayo may maka... laglag tayo dyan. Hindi, ako, parati ko sinasabi, pagdating sa Olympics, doon mo makita kung may maayos. Doon mo makita sa Olympics kung maayos ang isang bansa or hindi. Diba? In terms of malakas ba yung institution nila, tama ba yung prioritization nila, sinasayang ba nila yung oras nila sa mga ganitong podcast, or nag-invest sila sa gymnastics, diba? So doon mo makita yung mga mas maayos na bansa, sila rin yung medyo maayos yung performance, di ba? So sabi ko, nakakaya naman kung wala tayong mapanalo. But in fairness naman, mukhang very strategic ang Pilipinas in a sense na although medyo mahina yung overall investment natin sa sports, nag-invest tayo dun sa mga ilang sports na may pag-asa tayo at may mga athletes tayo na parang taas ng ROI, yung return on investment. So nagbibigay focus din talaga yun. Exactly. So boxing, at saka yung gymnastics natin and weightlifting. Tsaka kung pansin mo, ito yung mga sports na medyo low cost.
Kumpara kunyari dun sa ibang sports na grabe, buong team, buong ganun. Oo, monoblock lang yan. Although, laki ng gastos natin sa basketball, pero wala pa tayong... Oo nga. Medyo hirap na hirap pa tayo doon. Buti nilang in ginawa. fairness, mukhang strategic nangyari. Pero wag natin kalimutan, malaki din yung contribution ng private sector. Tsaka yung mga mayayaman. Diba? Hindi lang yung nagbibigay ng BGC condo. Pero katulad ni Sir MVP, Manny Pangilinan, in fairness naman sa kanya, malaking investment ng tulong niya. Ayala naman, di ba? Tumulong sila kay EJ Obiena nung time na wala. So, in fairness, I think we should all take credit in one way or another na kahit pa paano may mga nag-contribute. Let's take credit. Oo. Kundi dahil sa amin. Ibig sabihin ba niya na gymnast na ibig sabihin na marami na mangangarap na maging gymnast? Ay, yung mga basketball player, pupunta na sila sa pagiging gymnast. Sila Junmar Fajardo, makikita na ba natin silang tumatambling? Medyo ibang sports yata kay Jun Fajardo. Junmar in the pole vault. Uy, daming Spelling. memes doon ha. At sumaya na naman ang titi niya. Grabe yun sa pole vault. Grabe yun. Yung mga headlines. Oo. Talagang may mga lahat ng mga, ano tawag doon, yung mga magaling na mangloko sa mga headlines, yun ang mga pinadala nila doon. Ito yung na-realize ko. Tama yung sabi ni... Clickbait fiesta ang nangyari. Tama yung sinabi ni Pop Richard Doon mo makikita yung anong klaseng bansa yung suporta. Kaya naman. Ako naman, ang nakita ko naman, na kaya pala na ganun natin kamahal yung mga babae bilang mga Pilipinong lalaki. Kasi napakita din ng Olympics Ang gold natin sa babae, weightlifting. Weightlifting, babae. Boxing, babae rin. Lalaki, gymnast. Diba? Kaya, Balance. kaya Balance. ang lalaki, Yes. mamut talaga tayo sa mga babae dito sa Pilipinas. Sino mo sinasabi under. Hindi ibig sabihin, progressive ang Pilipinas. Hindi, totoo naman Actually, in terms of equality, maganda statistics Mas nandito sa Pilipinas. Pronouns, wala tayong pronouns. Sa Pilipinas, dalawang babaeng presidente. Yes. Tayo lang yata yung may Actually, record na ganyan, pagdating sa di ba? gender equity, isa tayo sa pinaka-best in the world. Tsaka top 3 or top 5 sa Asia. So in fairness, pagdating, bumabawi yung mga babae sa kakulangan natin mga lalaki. Totoo. Habang Kaya- sinasayang natin buhay natin, umiinom tayo, sila yung nag-effort, sila yung nagdadala ng boxing. Tama, i-cheer ganun, natin. no? I-cheers Shot natin tayo, mga shot tayo. kababayan. Tama yan. Mga kababayan! We're doing something good. Yeah, Yung mga lalaki. Oo. Kung hindi tayo ganito, hindi silang magiging ganyan. Cheers sa mga babae! Salamat. Tandaan ninyo, mamaya na ako uuwi Two battles. Bukas na yan. Ayoko nang hinahanap ako sa mga barkada ko. Kung ginawa ng lalaking pork battles instead of 2 battles, baka dumami yung gold ng mga babae sa sports. Oo, di ba? Cheers. Di ba? Cheers. Salamat kayo sa amin. Let's take credit. Yang progressive tayo doon sa Oo nga, mga... isipin mo, ako palagi kong binibida yung dalawang babae na yung naging presidente natin. Hindi ko alam kung tayo yung may pinakamaraming naging presidenteng babae sa buong mundo Kasi tayo, ewan ko Hindi sa naman, Asia, parang hindi ganun, naman. di ba? Pero, in fairness naman sa Asia, medyo ahead tayo sa most countries. At ahead tayo sa US. Ang US wala pang babae. Wala pang Although naging, mukhang diba? may chance yung isa ngayon, this coming event. Talaga ba? Babae na ba si Trump? Kamala Sila, Harris. no, you didn't fall from coconut tree, si Kamala Harris. Talaga ba? May I think pag-asa she has a siya? good chance, yeah. Ganun, parang ang dami pa rin sa Republican sa Ang daming alam nito sa kainta. sa Kainta. Maraming Republican sa Marcos Kainta. Highway. Actually, pansin ko, ang daming Filipino na Republican. Kaya nga Sa US at dito, ang daming pro-Trump. Pansin ko mas marami akong pro-Trump na kaibigan na Pinoy kaysa kaibigan na Kano. Ano ang itsura ng mga pro-Trump mong kaibigan na Plan ba? Pinoy? Hindi, yun ang hindi ko maintindihan. Bakit gano'n? In terms of kasi policy, tsaka Tsaka mga yung benefits, mas matapang, maganda. oo. Mas maganda yung benefits nung panahon ni Trump So nung umupo Tsaka si Biden, immigration, Pro-Trump nga pala siya. hindi ako pro-Trump. Yung mga kamag-anak ko pro-Trump. Ako din pati yung kapatid ko. Pro-Trump din Oo no? nga. For some reason, Pansin mo, di ba? she supports Ako Trump. kasi, okay, yung mga military, ex-military, kasi tinaas yung pension nila. Naintindihan ko. Yung mga iba naman Pilipinas, syempre concern nila kung sino-sino pumapasok sa US. Kami, naghirap kami, di ba? Kung dumaan kami sa nagtago kami sa Balikbayan box. Nagtiyanti kami ng 5 taon, di ba? Kasi ito mga ito, magka-cross lang, di ba? I don't know if you saw that crazy video. There was this Turkish guy, nakaka-cross lang ng border, tapos biglang tumingin siya, tapos in-interview siya ng Fox News, no? Tapos sabi niya,
you have no idea the kind of people who pass there. You have to close that border. Kakapasa lang na. Trump na siya. Maga na siya. Lahat ng tao, John Trump, yung mga bosses. Good answer. I said, kakapasa, you have no idea the kind of people who pass there. You have to close it down. Yung mga medyo parang, I'm telling, tas yung parang borat, yung mustache, yung mga kuha-kuha niya talaga. Ayos talaga yun. So I think, there are those kinds of people. At saka, feeling ko, generally, mas conservative ang mga Filipino, Catholic conservative. So, mag-appeal yung family values, conservative values ng Republican Party. Hindi ko alam kay Trump. Si Trump na kailangan sa awan na yan. At saka, So, I think there's that aspect too But, having said that, majority of Filipinos are still Democrat. I think 70%, 65% Filipino Americans are Democrats and all of that. And I think may good chance kasi just a month ago, pinag-usapan natin gaano katanda si Biden. Pero ngayon, napapansin ng tao, medyo matanda na rin si Trump pala, no? Kasi kaso mo rin, hindi mahalata kung senile si Trump o hindi. Kasi he's always been that way. Pero minsan nababaliktad niya yung mga pangalan Parang Obama, Biden, tapos ganun. Tapos feeling ko nahihirapan talaga siya kay Kamala Harris. Yung parang sinasabi niya, hindi naman African-American yan, Indian-American. Yeah, she's both. Like you can be both You can be Asian, you can be African-American. So medyo sablay yung mga arguments niya. Feeling ko nahihirapan siya. Tapos yung VP pick niya, hindi magaling. Si J.D. Vance. Parang kaysa i-balance niya si Trump, ay, hindi, tama yan si Trump. Tapos igaganon pa niya lalo. So, I think nagsishow ng mga weakness. But it's gonna be a very close fight. It's gonna be... So, hindi natin malaman yan. Nail-biter yan, for sure. Wala na ba effect yung assassination niya? Yun na akala ng lahat. Kasi yung kay Reagan, nangyari din yung tumakbo si President Reagan. Elvis Presley. Medyo after Elvis Presley. Nandun ka pa 70s. Pero nagkaroon siya ng 20 points increase for more than a month. Ito... I think 5 or 6% increase sa favorability niya. Kaso nagkalat na naman siya after a week or so And compared sa dati, US is so polarized. Yung mga never Trump versus never Democrat. Na yung movement is very little So I think the US race is gonna be very close. Bakit tayo may pake? Kasi, di ba? Hindi ko alam dun sa for sure, kung Trump manalo, mas mahirap kumuha ng visa sa US. Kung nanalong Trump, for sure, yung mga TNT ng Pilipino, mas mahirapan sila. So, I don't know kung iniisip din yung mga ibang kababayan natin. I understand na ayaw nila sa Democrats. Mahabang usapan yan. I'm not a fan necessarily of Democrats. But I hope makikita natin yung implications. Tapos pagdating naman sa West Philippine Sea, di ba? Si Trump ay transactional. Kung bibigay ng China na mas magandang deal, si Trump, including, maybe other deals, baka he'll just say, bahala kayo Pilipinas. Wala akong pake sa inyo. Di ba? Doon na ako sa China. Bidding mangyayari. Medyo transactional talaga siya. Magkano ba gusto mo bigay para akin ang West Philippines Sea? Kami titigil pa, hawak mo, piluka mo. Hawak ka, piluka. Malaki utang ng Amerika sa China, tama ba? Malaki, diba? So I'm saying, and Trump has businesses also in China. Diba? Businessman pa rin kasi siya. Diba? Kunyari, nag-divest na siya, pero diba, Trump family pa rin. So, o nga pala, real estate pala si Trump. Ay, hardware sa kanila, hardware Pwede mag-exchange program dyan. No, so I'm just saying, diba? Dapat may pake tayo kasi may direct implication whether yung tulong ng US sa West Philippine Sea, whether yung mga kababayan natin na medyo hindi pa legal or medyo gray area or yung mga gusto mag-Amerika na hirapan kumuha ng visa, lalong mahirapan pag si Trump ang nanalo. And I'm saying as someone who has, ties on both sides, meaning I talk to people na foreign policy need. So ako personally, whoever wins, wala tayong choice. We have to deal with it. But I'm just saying, yung mga Pilipino na excited kay Trump, be careful what you wish for in terms of for ordinary Filipinos. Ganyan naman lagi sa politics, Be careful what you wish for. Ayun nga, kaya siguro na humaling talaga sa'yo si Juan Paulo kasi napakaganda ng boses mo tapos parang napaka-soothing ng ano bang epekto sa'yo? Medyo ibang podcast Mama, huwag ka naman minom. Siya naman gano'n, Richard, pasensya namin na in love. May test pa tayo dito bago pumasok dito. Actually, di ba para masoothing yung binobomba na tayo ng China. Itong is it a fascination that started na kaya napunta ka dito sa mundo ng politika? Okay. How did it start for you? Madalas ka ba napapasama sa inuman ng tito mo tapos ang favorite mong topic? Hindi, ako kasi yung daddy ko nung bata ako, pinapakinggan ako ng BBC News parati. Sabi niya,
gagaling ka sa English, 'di ba? Hindi ko nakuha yung British accent, pero sabi niya parang yung language proficiency mo mag-improve. Ang problema, nakikinig din ako sa news. So, yung Gulf War, yung mga tapos mahilig ako sa kotse. At yung time na bata pa ako, hindi ko alam kung magkaedad tayo ng Elvis Presley. Ito yung time na alam mo yung mga unang cars ng Korea yung lumabas, yung bagong Daewoo, tsaka yung mga Kia na ganun. So, habang tumatanda ako, nakikita ko yung improvement ng cars ng Korea at yung pangangat ng Korea. So, na-inspire ako doon. So, ibig sabihin, pwede ka pala from yung sobrang pangit na Kia doon sa mga nakikita mo ngayon. So, I realized nations can go from low to high. So, yung fascination ko sa car made me interested in economics. Made me interested in manufacturing. So, for instance, naalala ko 10 years ago, pinagtatawanan natin yung mga Chinese cars. Cherry, tapos single R, yung mga ano to. Ngayon, tignan mo yung mga Hindi cars. namin tinatawanan Nasa Dubai yun, ako at Qatar. Chinese yung cars. Sa Qatar and Dubai. Talaga? Ang ganda kasi yung mga bagong cars. Sa Europe, Pelali? BYD. Pelali. Ayan tayo. Lamborghini! Talagang shooting talagang voice ko sa'yo. Na-excite ka na naman. No, but, di ba? So, doon nag-start yung doon ko na-realize kung tama ang mga polisiya mo, magaling mga leaders mo, kaya mong gawin yung ginawa ng Korea. Kasi ako nag-taekwondo ako. I'm black belt in taekwondo. I started taekwondo very, very young age. So yung mga naging masters namin ng Korean sa Baguio and all, sinasabi nila gaano kahirap ang Korean nung panahon nila. Mas mahirap sa Pilipinas ang Korean nung 1960s. So na-explain nila sa akin, na-realize ko, wow, ang layo palang narating nyo in my lifetime. And then nakita ko pa yung China. And then ngayon, yung Vietnam pa. 5 years ago na sa Vietnam ako, puro motorcycle lang. Oo. Ngayon, May sidecar na. Pelali. Tapos may sarili pa silang kotse, yung VinFast. Yung VinFast, may sarili silang kotse. Nasa Berkeley ako the other month. Nung car ng Vietnam na electric car, VinFast, meron na silang branch doon sa Berkeley, na posh area in California. So doon ko nakikita, hindi yan sa genetics eh. Medyo malapit na tayo, Richard. Kasi napansin ko ngayon, ang kami ng motor eh. Konti na lang. Ang problema, ano ba natin sa next level? Doon na tayo sa motor. Think positive. Parang nag-regress pa ang kami ng motor eh. Pansin ko sa Edsa. Richard, tanong ko, bakit ang dami namang mayayaman sa atin, may mga pumapasok sa Forbes, bakit walang nag-i-invest ng gumawa ng sariling sasakyan? Ayun, actually, yun yung malaking tanong sa akin. Sabi ni Cynthia Villar, bakit naman nagre-research ba? Sabi niya, bababa tayo! Sa Vietnam ganun, bakit Indonesia ganun? Gusto ko yan, bababa tayo! May point siya eh. No, actually, very interesting. So, 2 months ago, nasa Tokyo ako, sa may Ginza, pumunta ako sa museum ng Seiko, yung watch, Seiko watch, no? And then, yung history ng Seiko, ganun. Tapos napansin, wait lang, parang 100 years old lang ang Seiko. Yung mga ibang oligarchs natin, lampas pa sa 200 years na sila nandyan. Yung Japan from 1890s, kaka-start lang nila mag-aral ng Seiko. By 1940s, nasa cutting edge na sila. Ngayon, world class ng Seiko. So, anong pinaggagawa ng mga oligarchs natin? When I say oligarchs, ito yung mga billionaire, old rich, old money, super old money na hanggang ngayon, same lang ginagawa. Gumagawa lang ng mall, gumagawa lang ng yung mga ganun. Landowner lang, hindi na May nagaganap kayang suppression. Suppression I mean, in terms of... usually kasi... Pag gumamit ng big words, may yari tayo. Oo nga. Yung iba kasi gusto nila ng... din voice na to. Minsan yung iba gusto nila na nananatili na bobo yung population eh. Parang yung ganyan. Oo. Hindi ako... I get yung... Feeling ko, okay, si Isko, 'di ba? Taga Tondo 'yan, 'di ba? Naalala ko nung na-interview siya during elections, sabi niya, ang ayoko sa ibang politiko, naalala ko nung Tondo. Parang gusto nila mananatili kaming mahirap para depende kami sa kanila. So siguro magigets ko may mga politiko ng ganon. Kasi alam nila kung middle class ka, good luck na kahit 15,000 kulang pa 'yan. Pare, dalawang lang 15,000, 100 pa, 'di ba? So maybe on that level, pero I think pagdating sa oligarchs natin, hindi, talagang masyado silang sheltered. In a sense na ang hirap mag-invest ng foreigners. Ang hirap magkakaroon ng ang dami mga barriers. Comfort zone. Comfort zone. Exactly. Kung ako mo pare. Well, Comfort zone siya eh. Fuck you, suppression. Medyo complacency, pare. Hindi siya hindi siya Andrew Tate level na yan eh. Hindi, ito parang ang tamad lang. Medyo tamad lang. Kasi ba't man naman iso-suppress ko, ikaw businessman, tapos gusto mo... Tinatanong ko, hindi ko dinidikta, Hindi nga. bobo. Pero maganda yung argument. Gusto Mag-away dito sa harapan ng guest. Gusto nga tayo argue! Layo ko to. Matapon na akong Hindi nga kasi nga kung ikaw Ano businessman, tapos gusto mo, syempre, gusto mong malaki kita din, o di mag-innovate ka rin. Correct. So,
kasi nga, walang mag-innovate kasi nga, komportable sila pero, ikaw ba pabor ka sa constitutional reform ngayon? Okay, ganito na lang Agree ako na may problema talaga yung saligang batas natin on multiple levels. For instance, yung 6-year single term, too long, bad president. Too short, good president. Di ba? Masamang presidente, hindi ko na pangalanan. Alam natin, first day pa lang, sumakit ng ulo ko sa SONA niya, di ba? Yung SONA speech niya, parang 10 pages, wala pa rin saysay, di ba? Ano may SONA? Dapat ang sponsor niyan, Biogesic. Actually, Alaksan na. SONA natin, I bought you by Biogesic. Paracetamol 500. Para sa kasi sa ulo. So parang, imagine 6 years of that, Diyos ko Lord, di ba? Buti nga, hindi pa nag-extend or something. But at the same time, yung mga matitinong president, 6 years is too short para. Sino ang mga too short? Ramos. Hindi ko sinasabi dahil Ilocano yan, Hindi ko sinasabi 10 out of 10 si Ramos. Pero considering yung nakuha niya nung 1990s, wasak ang Pilipinas. Kaka-interview ko lang kay Honasan. Kay Green. Nakailan kudeta sila, 9 kudeta. Ito pa yung time na pumunta dito si Lee Kuan Yew ng Singapore. Sabi niya, your problem, you have too much democracy. Ibig sabihin, ang gulo ng bansa niya, di ba? Ramos took us from that to rising tiger economy. Ang tawag sa atin, tiger cub, kuting. Kuting ng Asia. But in a good way, rising. So from zero, at least nag 5 out of 10 tayo. No, give me any other president who brought us that high from such a low base. Tapos pinasa tayo kay Erap, So ang counterfactual is, what if naging prime minister si Ramos and nag-stay siya ng 10 years? Won't be perfect, pero hindi na mangyari si Erap, hindi mangyari si Arroyo, hindi mangyari Edsa Dos, ang dami natin gulo na pwedeng iwasan. And most likely, kung Ramos yung standard mo, siguro medyo matino na rin yung susunod if after 10 years, 15 years of growth. So I think that was the perfect time. Pero nag-no kasi si Cory Aquino at saka yung mga Dilawan. So, hindi natuloy yan. So in retrospect, Philippine history would have been completely different had Ramos had more than just 6 years in office. So, kay... You would avoid Erap, Arroyo, ang daming gulong mga iwasan mo. And I think Duterte would not have become our president. It would have been a totally different trajectory. Hindi kaya yung tahot natin sa CONCON or sa amendment, gawa ng Marcos. I mean, yun yung pinagmumulan na yun, na maulit-uli. Yung matagal yung magkaroon uli ng sistema na nangyari kay Marcos, and yet, si BBM pa rin yung president natin sa ngayon. Exactly. Hey, it's Stan. It's Ro, Chino, Emil, and along with Ro and ASH, we are the Wrestling Podcast. We are the longest-running weekly episodic Filipino wrestling podcast. Each week, we talk about the latest happenings in pro wrestling. We give you takes from perspectives honed from years in the wrestling business and syempre as fans. If you want someone to help process the feels about the different ganaps from WWE, AEW, NJPW, Impact, and more each week, you'll know what to do. Tune in to the Wrestling Podcast on Spotify, Apple Podcast, and wherever you get your podcasts. I think if it's kasi the whole constitution in 1987 was designed to avoid another Marcos. And yet here we are with so that means may supply, may hindi gumagana. May loopholes. May loopholes. Tsaka hindi talaga kulang talagang 6 years pare. So again, si Aquino I think marami siyang mistakes at isa sa mga problema niya late siya nag-start mag-build ng infrastruktura. Yung mga natatapos ni Bongbong Marcos at saka Digong, sinimula ni Pinoy yan. Pero late na 2014 ang tagal matapos yung mga proyekto. Akala niya manalo si Mar Rojas, so next wala, hindi nangyari. So problema ko talaga, there are many things that are wrong with our constitution, but that doesn't mean na pwede bara-bara mong palitan yan. Dapat unang-una siguraduhin mo yung magpapalit ng saligang batas ay talagang gusto niya para sa bayan, hindi para sa sarili. Yung assembly. Kasi di ba ganun, kung ang problema yung mga trapo, tapos yung magpapalit ng saligang batas ay trapo rin, sa tingin mo gagawa sila ng bagong saligang batas laban sa sarili nila. Bababa tayo, 'di ba? Sabi ni Cynthia, 'di ba? So galing. 'Di ba? Ganun boses. Di ba ako medyo raspy pa 'di ba? Bababa tayo, 'di ba? Hindi pwede na ganoon, 'di ba? Mas maganda yung nakatayo siya sa punso. So for me, under certain conditions okay ako sa parliamentary and constitutional change. Pero ang dami pa, alam mo, ito na lang, simplify ko. Ang national development ay katulad ng Rubik's Cube. Alam niyo yung Rubik's Cube? No. 'Di ba? Para makuha mo lahat puti, lahat green, lahat red, hindi pwede isa lang dalawa. Akala ng tao, magaling na president, ayos na lahat. Magaling na. Hindi, dapat maraming movements na ayusin mo 'di ba? Para makuha mo yung sakto. Medyo ganoon ang kaya mahirap maging mayaman na bansa Kaya mahirap umunlad kasi ang dami mong kailangang ayusin. At madali maging mahirap or palpak na bansa or third world na bansa. Kaya mas maraming third world kaysa first world
But I think ang Pilipinas kaya natin sa gitna eh. Somewhere in the middle na medyo maayos, na medyo papunta na dyan. Sino mga bansa ang pwede nating ungusan sa estado natin ngayon? So, there are two ways to approach it, no? Sa isang banda, you can always look at the best practices. So ako nakapunta na ako sa Denmark, sa Germany, mga ganun. So there are things you can pick up there about electric, the EV, the renewables, ganun. Pero ako, let's be realistic. Bago natin ikumpara natin sarili natin sa Switzerland, Germany, or Norway, ganun. Kasi inis ako, parati ko narinig, kung itong politiko tumakbo sa Norway, di prime minister na siya ngayon. Hindi nga tayo Norway eh. Hindi nga tayo New Zealand eh. Pilipinas tayo. You work with what you got. Ito mga putang nang nagsasabi niya, mga nakapag-asawa lang ng afam. Or gusto Maganda. Di ba? Nagka-opinion ka na kagad. Diba? Katulong ka na naman sa abroad, putang na mo. Gago ka. I disown that. Pag akong naging presidente, pakulong na ito. The views and opinions of Muman does not reflect Professor Richard Hidarian. None of these people reflect. I don't reflect myself. No. He reflects me. Diba? So ako, siguro mas tignan mo yung Vietnam, yung actually Thailand. Pag alam mo Thailand, ang dami nilang manufacturing yung mga Fortuner natin, yung mga Toyota natin dito, assemble sa Thailand yan, hindi yan galing sa Na-surprise ako sa Vietnam gawa ng communist country sila eh. Yeah. Tapos they make it work talaga. Ako naman, it's not about communist or not kasi Thailand hindi naman communist, monarchy. Communist ang Vietnam. Singapore naman, different systems. So I think it's more like organized yung government at matino yung meritocracy. Siyempre, iba pa rin ng Singapore eh. Isang city, first world, ganon. Pero yung Vietnam, Thailand, may nasa gitna. Pero feeling ko, kahit mga ganyan level tayo, may yung Indonesia nasa ang part. Actually, even. So, feeling ko dapat mas ikumpara natin yung sarili natin sa Indonesia kasi geographically pareho tayo. Hindi, Japan tayo. Hindi, geographically, kalat-kalat tayo. Dami ng hapon dito. Similar ang Indonesia sa ang hirap i-manage ng Pilipinas dahil nga hindi talaga tayo bansa eh. Siguro Japan down the road. Tama ka. Tama ka yung pareho. Actually, Indonesia is a good example. The reason I didn't mention Indonesia is because ang mga Pinoy, hindi pa nila na-appreciate yung Indonesia kasi Bali lang pinupuntahan nila. Tapos pag Jakarta, grabe yung traffic. But even Indonesia, ang layo ng narating nila. Si Elon Musk, pumunta sa Indonesia, na-meet niya si Jokowi. Sabi ko, si BBM, dapat yan ang mini-meet niya eh. Yung mga billionaires, Sino ba mga mini-meet niya ngayon? Yan ang hindi ko alam. Puro asawa lang niya yung mini-meet niya. Coldplay. Yung Coldplay. Ayun, yung mga ganon. Para ayaw naman sa kanya. Kasi nag-Coldplay pala si BBM, kaya si Sarah gumante. Taylor Swift ako ngayon. Uy, hindi niya inamin yan. Bad trip pa siya kahit nag-Taylor Swift daw siya. Kasi hindi raw siya pinaakyat sa stage. No, but going back to Indonesia, for instance, yung dati nilang leader, si Joko Widodo, hindi naman sobrang magaling magsalita. Medyo kamukha ni Obama, pero hindi. Simple lang background niya, parang small-time mayor. Similar to Digong pero hindi yung EJK, hindi ganon. Simple lang, almost mediocre, pero ginawa niya yung mga basics. For instance, yung mina sa mining. Sabi niya, bakit mag-export lang kami ng raw materials? Siyempre, close to my heart nun, Cordilleras ako eh. Pag pumunta ka sa Cordilleras, purong kalbo yung mga mountains nun. Yung mina, pag binenta mo yan, ang mura lang yan. Tapos babalik sa atin, naging machine na. So, ang sabi na, process natin sa Indonesia para mas malaki yung kikitain natin pag in-export na natin siya. So, yun ang in-invest naman nila ngayon sa manufacturing. So, ngayon, Indonesia makes more than 1 million cars. Right? So even Indonesia, they're getting many things right na tayo hindi pa eh. So, for me, bago tayo pumunta sa Norway, yung mga ganyan, tingin lang tayo sa paligid natin. Marami tayong matutunan sa mga medyo level natin. Bakit wala nakakaisip niyan dito? Wala nakakaisip o ayaw lang gawin? Na-stuck na tayo sa saraw eh. Parang alam mo yung feeling ko basta kontento na tayo ng second to the last. Meron pa naman kasi mas dulo sa atin eh. Meron bang Pero paakyat na rin Cambodia eh. Medyo nagnanak na eh. It's not a reliable strategy. I know, pero Timur na lang matira, Meron bang masasagasaan ng politika pag ganyan Of course. Sino? So actually, parati ko sinasabi na hindi ako naniniwala na political will lang. Yung sinasabi, political will lang. Kasi hindi pwede yung, parang no offense parang yung sinasabi na Gilas, puso-puso lang. Hindi naman pwede puso lang, manalo ka na. Kailangan ng diskarte, magandang players, magandang coach. So para sa akin, pag sinasabi political, parang puso-puso yan. Pero minsan, kailangan mo talaga puso rin eh. So, tama yung tanong mo eh. May mga bagay na may babanggaan ka talaga. Diba? So for instance, yung mga Filipino na warlords or politiko na ang laki ng kinikita sa mina, pag
ida-divert mo yan sa processing na iba yung papasok sa business, baka mawalan. You know what I'm saying? Yes. Or, for instance, sa manufacturing, ang taas ng risk level yan pag pumasok yung mga oligarchs dyan. Sino mag-subsidize dyan? Diba? So each of them, may cost talaga yan. May sector na mawawalan. Or even sa West Philippines ngayon, na inaway natin China, nagwala yung isang may-ari ng mga mall. Kasi puro import na galing sa China na mura. Diba? So may talagang babanggayin ka. So at the end of the day, ang kulang siguro sa leaders natin throughout the years is yung sense ng ang Pilipinas ay isang bansa, may sariling interes, may pag-asa, pwede maging force to reckon with, pwede maging top 20 economies in the next 10-20 years. Pero kailangan mo talaga may mga babanggayin ka talaga. Sasagasaan ka sa And process. if necessary, there's always risk na pwede kang ma-assassinate or mapatay, ganun. So for me, sana kung tumatakbo kang presidente, gusto mo talaga to do something fundamental. Hindi yung pa-cute ka lang for 3-6 years and then magde-debate na lang kayo kung sinong best president or worst president. Ano kaya may age limit mga politiko rito? Baka overage na yung iba eh. Para Actually, ako sa tingin ko, ang problema sa Pilipinas, masyadong mataas yung 40 years. France, si Macron, 37 siya naging presidente. Prime Minister nila, 32 years old lang. So, may mga malalaking tayong bansa. Baka manalo si Wamos kaya na iniiwasan. Yeah. So ako, vloggers. Actually, vlogger kaya yung presidente natin. So, bagay. Pero hindi na siya magaling mag-vlog. Alam mo, actually, tama yung observation. I'll tell you one thing. If there's one thing that surprised me with BBM is mahina siya mag-communicate ngayon. Parang hina niya. Di ba bugbog sarado sila online? Tingnan mo sila, Puljak, Maharlika. Like, they just had the feel to their own. Tapos yung mga katulad ko pa na hindi naman bumoto kay Marcos, kami pa yung nag-explain, hindi naman ganun kasama. In fairness naman, ganito, ganyan. Actually, I'm surprised. I think Marcos was good in poetry. He won the elections with poetry, but you govern with prose. Mahinang prose niya. Nahihinaan talaga ako sa communications. Baka may ibang sumusulat din para sa kanya. I mean, kadalasan controlled situation naman yung mga ano mo nung election eh. Hindi, tsaka mahina naman talaga si BBM sa pagsasalita kahit naman sa impromptu speeches niya nung kampanya. Diba, nauutal-utal siya. Hindi siya spontaneous. Hindi talaga siya magaling Kaya niya yung straight. Hindi ko kasi kailangan marinig yung sinasabi niya para mahalin ko siya. Kasi tayo ay tunay na BBM! BBM! Tsaka ano siya, Just a reminder that their views and their slogans does not reflect the guests. Today, yung mga ganun. Pakikat yun Soothing voice. Soothing voice. Yun ang Babalik tayo dun sa mga sasagasaan. Kasi so ibig sabihin, ang nagpapatakbo ba ng Pilipinas ay yung mga local warlords ng bawat region. Negosyanteng may personal interest. Hindi yung mga malalaki na... Bumabalik ka sa suppression theory mo. Hindi yung mga Ayala, hindi yung mga Gokong Way. Ang nagpapatakbo talaga yung mga local. Ako ang sagot ko, ang problema sa atin is sabog. No one is in charge. Ang gulo. Game of Thrones dito. Game of Thrones dito. Gulo dito. I mean, even sa mga oligarchs, we don't know who's really akala namin itong mga oligarchs na biglang nanalo yung isa doon sa airport project. Ang concern ko, no one is in charge. It's not that etong mga tao nagko-control. There's no conspiracy because everyone is just doing their own thing. Ang gulo chaotic. Mas makakatulong ba kung gravity. Federal government tayo? Di lalong gugulo. Kasi ang mangyari dyan is bawat probinsya maging kingdom ng warlords. Di ba dapat gano'n na lang? Hindi. Gano'n, kanya-kanya na lang tayo. Mag-i-invest ako sa Dragon. Alam mo, maging kawawa yung mga... I am Lord Reyes from Castle Cavite. We export shabu. So nakahanap ng ganyan kalaking may bayawak na malaki ang puta. hindi nga bagay sa atin yan. Ba't gano'n na lang? Ang federalism kasi para mas kawawa pa yung mga mahirap na probinsya kasi yung mga talents sila pupunta lang dito. Imagine mo, ang Metro Manila is 10-15% of population pero close to 40% of economic output. So average wages dito are 2 to 3 times higher than the rest of the country on average. So kung ikaw ay matalino at gusto mo pupunta ka, so lalong lalala yung inequalities. Siguro yung Cebu medyo maging okay or Davao or kami Baguio maybe, but I think much of the country will be even worse off pag federal. Tingnan mo yung US. Ang yaman ng bansa, pero tignan mo inequality. New York at Los Angeles, kumpara mo sa, I don't know, kung nakapunta kayo sa Kansas or Kentucky or yung mga Delaware, mga ganun. Ang layo ng levels of development. Actually, lahat ng bansa mong binanggit, mula kanina pa, wala pa kami Cubao, nasa Cubao lahat yan. Delaware, Michigan, New York, nasa Cubao lahat yan. Hindi ako nagpa-flex ng travel schedule ko. Bayad lahat yan. Hindi katulad nung isa na taxpayers. Sino yan? Marami masyado. Next time. Balis ka ba pag text ka na lang. Hindi, ano ba sa tingin mo ang kailangan unahin natin? Yung
mga bumoboto. Mas maganda pala tong usapan. O, Akala ko. o yung mga tumatakbo. Maganda, FS. Di ba? Na-impress ako. Maganda yung tanong niya, bro. Go. Yun. Sorry. Yung parang kasi kuwari, if we're going to inch our way into progress, anong uunahin natin? Yung mga bumoboto o yung mga tumatakbo? Is there a problem? Saan yung pinaka-problema? Yung mga klase ng yung mga tumatakbong politiko o yung kakulangan na mag-isip ng mga bumoto para bumoto ng maayos? Kasi parang... Gets ko yung tanong. Okay, ganito na lang ha. Ang take ko ay simple lang dyan. Minsan nagreklamo tayo ukol sa mga politiko as if galing sila sa moon or coconut tree. Yung mga Pinoy din sila eh. At saka minsan napansin ng iba, galit lang yung iba sa corruption kasi hindi sila nag-benefit. Pero yung time na si Mayor, nilibre sila doon sa wedding, nilibre sila, ay okay na yan si Mayor, kaya alam nila mamamatay tayo. So ayoko yung gano'n na ugali. Thank you, Mayor. Diba? Dumaan sa wake yan, dumaan sa wake. Ay, pero mabait siya eh. He's nice to me. Ang dami ko narinig na gano'n. Or daming sinabi, tapos biglang kinawayan sila, hinag sila. Ay, ang galing ni Mayor. Na parang, ang pogi ni Mayor. Minsan. Putangin na yung mga yung mga ano sa amin sa subdivision namin nung pumunta yung isang mayor dun sa ano namin. Yung pogi ni Mayor sumayaw pa. Yeah, di ba? Nagchacha pa si Mayor. At the same time, so I think minsan we have to be also clear and check ourselves. Ako personally, I've met Digong, super nice, walang problema. Nice and BBM siya pa yung lumapit pa na gano'n. Lenny, I've met them all. So ako parati ko sinasabi, my opinions do not reflect my personal interaction. These people are all nice to me in person. Wala akong problema ever since. Even si Pinoy wants tumawag, even if nag-argue kami ganun. I always try to be fair to him, even with drama. So I've met all of these people. Even Arroyo, related siya sa amin. I call her Tita Arroyo, di ba? So, but I criticize the Arroyo administration. Yes. So for me... That's why you're not the favorite nephew. Yeah, exactly. So Teka, Richard, my not so favorite nephew is here. Iba yung favorite niya. Pero hindi ko na sasabihin sino. Ang tawag mo sa tita mo ay apelido, Tita Arroyo. Hindi naman. Then nag-Ilocano, magaling siya. She can speak many languages. May charismatic ang politiko eh, di ba? They know how to... so good in person. Alam mo, may kwento sila na this person hates Erap so much, the wife of someone. Tapos pagdating daw doon, ni-research ni Erap kung ano yung paboritong pagkain ng babae. Oh my God. And then serve the food. And then, magaling. Tapos kuha na kagad. Tapos sinapak niya. So minsan, I think, unang-una, yun nga eh, ang dami natin dak-dak, tapos ang dali lang natin mabola. So wag ka na magreklamo, ginusto mo yan. No, but on a more serious note, first of all, yung mga leaders natin galing sa atin. So it's a reflection of our culture. So if we have a culture of corruption, corrupt people will win. As simple as that. And then it's just a matter of whether nag-benefit ka or hindi. So there's a problem there. For me, ayoko rin yung sinisisi lang yung voters all the time. Ayoko rin. Kasi may elitist na bobotante discourse yan. Yes. Ayoko yan. Because, let's be honest. Let me educate you. Ayoko. Alam mo, sobrang ayoko yan. Kasi minsan yung mga medyo syunga yung sinasabi. Ayaw mo yun? Yung mga tipong, well, Richard, galing syunga sa bibig. I'm sorry. Minsan, yung walang sense pa, yung pa yung magaling mag-English na mas konyotic pa sa akin. Di ba? Pero hindi tayo Norway, hindi tayo New Zealand, hindi yan gagana sa Pilipinas, pare, di ba? Hindi gagana. Huwag mong pilitin, ganun. So, wala kang sense of reality. And, aminin natin, kasi, hindi lang kasi vote buying ang problema eh. Ang pinag-aralan yung issue na yan, apparently, pag nagkaroon ng vote buying sa isang barangay at hindi nag-deliver yung number, buong barangay ang mapunish dun sa ibang probinsya. Including mga warlords ang pinag-usapan. So minsan, ang nangyari, nag-espiya pa yung mga tao para siguraduhin, huy, huwag kayong magulo. Kasi naalala mo may sinabi si Lenny noon nung elections, kunin nyo yung pera pero huwag nyo botohin. And then, nabash siya, di ba? Kasi vote buying sila. Pero apparently, nung nag-research ako, shucks, yung pala, tapos may mga nagbabantay pa rin daw dun sa para siguro you vote for the right. So actually, it's not only vote buying, it's vote coercion. And this is the reality. Not here, not in Cainta, not in Baguio, pero ang dami ko napuntahan na lugar sa Pilipinas. Hindi mo pwedeng hindi tanggapin eh. At yun pa. Pero pag di mo binoto, para yari ka. As in, yari yung buong barangay mo, collective punishment nangyari. So, anong ginagawa doon sa, ano yung collective punishment na yun? Pinapatay ng cable. Pwede. Ginagawa sa Singapore yan. Yung mga districts na bumoto sa opposition. Walang tubig. Wala nang new roading project. Ibababa namin sa 2 Mbps ang internet ninyo. Or biglang may mangyari doon. Lalo na yung mga may hirap na barangay, nakaasa talaga sa pondo ng... Saan yung compassion mo? Madali para sa'yo na middle class na sabihin nyo, no, hindi ako magpa-vote buying, di ba? So I'm saying it's not only desperation
desperation is also coercion. Dito yung papasok yung sinasabi mong suppression, tamang-tama ka. And that's the reality in large parts of the Philippines. In fact, isa sa tragedy ng Philippines is na-introduce yung democracy nung sobrang mahirap pa tayong bansa. Pansin mo, yung Korea, Taiwan, Japan, lahat ng mga bansa nila naging democratic, yung medyo mayaman na sila. Ibig sabihin, halos karamihan ng mga tao nila middle class. Hindi mo ma-vote ba yung mga yan? Pag middle class ng tao, hindi ubra ng kahit 15,000. Pero tayo kasi nagsimula tayo nung mahirap pa tayo. So it created a long-term curse kung saan you have huge population of people who are always susceptible to being coerced. So feeling ko, compassion ang kailangan mo dyan. At saka, you need, palakasan mo yung COMELEC. Dapat may mahuli. May mga governor na nawala ng position dahil sa vote buying and all. So do more of that. Discourage that and then empower people on the ground. And ako sa tingin ko, habang yumayaman ng Pilipinas, because let's be honest, napansin nila, medyo yumayaman ng Pilipinas kumpara sa... We're not rich. Pero yung nakita mo growth sa BGC, Makati, nagtitrickle down din yan. Kakasabu ko lang last week. Nakikita ko nagde-develop. I think as we develop, lumalaki yung middle class, mas mahirap na rin yung vote buying. So part of this is just poverty and underdevelopment. We just need to grow. So you see, my approach is totally different. Ayoko yung sinisisi yung mga voters na gano'n. Having said that, as an educator, napansin ko, ang dami kong hindi alam sa kasaysayan hanggang nag-aaral sa universidad. Especially ukol sa Marcos regime. Mga so, hindi naman totoo yun. For 6 years or for 4 years pa. TikTok na tayo. No, but you get what I'm saying. So, marami din tayong pagkakulang sa education. So, ang implication ay ganito, yung mga kaibigan natin na nagreklamo, disinformation lang yan. Ayoko yung ganun na diskurso kasi parang sinisisi mo yung voters, sinisabi mo na ututong voters. You're insulting the voters, the more hindi sila boboto. Marami akong na-meet ng kababayan natin na, sabi natin masa, di ba? Sabi niya, prof, kunyari nakilala, prof, ayoko samayan kasi mata pobre sila eh. Sabi ko, ano bang pipili mo? Yung kurakot? Sabi, mas piliin ko pa yung isa kasi yung mata pobre kasi naiinsulto ka. Nakikita nila yun eh. Kasi magaling na weaponize ang kabila, di ba? Yung parang ginawa ni Hillary na basket of deplorables, yung ganun mindset. So yung elitism ng isang kampo ay nagsisira talaga. And if you have a problem with people falling for disinformation, anong ginawa mo doon? First of all, kinasuhan mo ba yung mga walang iyang bloggers na nagsispread ng libel at salacious all these years? Diba, kung anong kabastusan yung ginawa ng mga vloggers nung panahon ni Digong, kahit isa sa kanila, hindi sila kinasuhan. Ngayon lang sila kinakasuhan eh. Dapat noon pa sila kinakasuhan ha. Hindi ko na lang pangalanan sino para alam natin na mahabang listahan eh. Bulong mo na lang kay James Richard. Ikaw si James na magsasabi. Diba? Or sa education, critical thinking. Diba? Ang critical thinking po ay hindi ibig sabihin criticize ka lang ng criticize. Ibig sabihin, nilulugar mo rin yung kritisismo mo. Kasi kung alam mo naman hanggang yan lang kaya ng gobyerno, wag mo sabihin na bakit di mo ginawa ito. You have to be realistic. You have to. I work kasi in the government. I advise Aquino administration. I advise even people in the Duterte administration. I'm also advising on the West Philippine Sea foreign policy issue. Mahirap talagang gobyerno. Late pa ng bayad. Ganyan. So I just think lahat tayo may pagkakulang talaga tayo sa political education. Kaya nagsimula ako maging podcaster. Kasi I had a comfortable life. I do CNN, I do New York Times, I do mainstream media. Pero sabi ko, kulang yan eh. Ama, nakikinig lang sa'yo, mga middle class. Kulang pa ba tayo ng political analysis dito sa Pilipinas, Richard? Kulang tayo ng critical thinking. Education, ha? Kasi ang critical thinking is hindi yung criticize ka lang criticize. That's as bad as oo ka lang ng oo na pauto-auto. Both are bad eh. You need something in the middle. Kaya parati ko sinasabi, sayang sana pwede. Constructive criticism. Mas gusto ko yan eh. Inaanohan ka ba ng bias as a political analyst? Ang bias ko for national development. Ang bias ko is for fact. Ang bias ko, ayoko ng syungang conversation. Ayoko ng, baka ba tayo? Ayoko ng gano'n. Diba? Buti pumayag ka rito, Richard. Diba? So, yun eh. Diba? Hindi niya sinagot. No, yun ang bias ko. Diba? Yun yung bias ko. Diba? Yun ang bias ko. Kailangan niya bumaba sa level natin. So, pero pag kunyari, sa mga tuloy-tuloy pang... Ang ganda nga tanong niya, challenge ako bigla, kulang tong kapay ko. Yung tuloy-tuloy na mga political conversation, saan ka pa mapapakinggan? So, of course, I have a show on One News TV5, View from Manila. Kung wala naman kayong cable, katulad natin lahat na wala pang bayad ng cable, libre naman lalabas sa YouTube din yan. And yung podcasts ko, Richard Hidarian, Deep Dive, Spotify, Podcast, everything. Hindi naman ako exclusive katulad nyo. So, you can follow me on YouTube also. Okay, guys, i-rate nyo yung kanyang podcast. Follow nyo. Gusto nyo maka 1,000 ratings. Yeah. Naka 600 pa lang tayo. So, lapit na yan. Tulungan nyo ng Cool Pals. Dahil sa Cool Pals, dadagdagan namin ng 4. Tigi-tigisa tayo, mama.
Well, akala ko may troll farm kayo. Saan yung troll farm natin? I'm disappointed. Hindi siya troll farm. Kulto siya. Kulto kami. Excuse me. Ano yun, Rems? Naisip ko lang sa mga patambay-tambay ko, yung critical thinker sa pamilya, yun yung tito sa sofa. Piloso Potasio style. Wala naman siyang trabaho, tapos bigla siyang gigising. Pag may narinig siyang hindi niya nagustuhan, mali yan. O yung natutulog mo na doormate, pag gising ka agad, sumali sa usapan. Ay, hindi pwede. Saan ka galing, di ba? May mga ganon, di ba? Richard, doing what you do, mahirap ba pag may mga family occasions, tas may long table na inuman, tas pag politika na yung usapan, nandun ka, Richard! Halika nga rito! Bilis itong tito mo Taka Andito naman, lagi na lang yan nagiging political analyst si Richard. Kaya nga ako, I learned to do podcasting kasi you need to talk about many topics na hindi, kasi syempre tricky. Ilocano kami and purong mga pro-markers. Pero sa party nga sa bahay, when people start drinking and you're dun sa table. I had some bad experiences. I stopped talking politics. Na yung pinag-uusapan, Richard, bumabangka ka ba? Or like, may nakaaway ka? May nakaaway ka sa pamilya? Ang dami kong experience nung bata pa ako. Kasi ako yung tipong 12-year-old pa lang nakiki-argue sa lahat. Yung kupal talaga na ba? Hindi kupal talaga. Kupal na bata. Alam ko yan, aminado ako kupal. Uy, Richard, umayos ka. Birthday to lang tita ang uyo mo. Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. Tutuloy pa rin natin ang usapan sa susunod na episode with Prof. Richard. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nung Twitter. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Singit ko lang, I'm sure nasabihan ka na ng, hindi mo siya iboboto, Ilocano ka pa naman. Loyalty check. Inanak ka pa naman sa Marcos Highway. Hoy, ninong mo yan. Shoutout sa ating mga Patreon dyan, Christopher Cinco, Ezekiel Cruz, Renzi Memiel, Lena Merilla, Jen Santos, Rian Gomez Lacer, Phil Parcelo, Reynald Culpit, Raymond Manya, Andela Cruz, John Buan, Timothy Vivero, John Denzel C, Johan Fritz Matthew Cuevas, 777, Joe Samilo, Janice Deza, MJ Torrefranca, Abimacion, Denver Elehorde, J. Cruz, Felix Guardacasa, John Rufo, Lindley Faye, Dennis Sarmiento, Tetel Tayoto, Renz Kadang, Odi Cabrera at Ramuel Mendoza. That was a real nice conversation. Masaya. Konti pa lang 5-minute break. Ang short pala ng 45 minutes. Depende ko anong ginagawa mo. Ano-ano pa bang pwede natin? Ano-ano pa bang pwede natin pag-usapan sa... Ang dami pa natin pwede West Philippines, hindi pa natin natatapos. Pag-usapan natin West Philippines. Pero yung mga China, baka makancel tayo dyan. Hindi, ako sagot ko yung China. Dahil Kainta is the China of Manila. Nahilo tayo. Kainta is the Baguio of Manila. Ang daming syudad. Wait, what? Kasi kumakain din sila ng aso. From Zildjian Munda, pamura ng mga bagong kulpas na Jill Deras na kaibigan ni Sherman. From Siegfried, Alemania, pamura kay Rem sa mga host ng Kontrabando Agency ng Bicol Live Philippines. Bicol Live. Kontrabando Agency, Bicol Live Philippines, tang-ama nyo. Yan. From Nico Ocampo, pakibati naman po, napakagandang girlfriend ko na si Icar Lubigan. Di siya maganda pare. From CJ Gonzalez kay Abiab, pakimura po na napakalutong. Sila Krista kay Abiab, Grace Gonzalez at Tisha Lagutin. Tangina nyo. From Joyd Zavalla, pabati po sa pinsan kong si Geekboy Alconaba na papunta ng Sikihor para mag-aral ng Black Magic at maging hybrid. Tangina nyo. Tangan to, magbebenta lang ng shabu sa Sikihor to eh. Black Magic ay tawag. Black Magic ay tawag. From Friends Kadang, happy listening sa mga kakulpas dito sa Abbotsford, British Columbia. From JM De Vera, pakumura po kay Maui Santos at Team U5, ang mga tropa kong loverboy at hindi na daw babaero. From Aiko Way, pa-shoutout sa bayaw kong si Christopher Conde na nakapasa lang sa kanyang oblicon subject sa San Beda Alabang School of Law. Mabuhay ka at magpakarami. And for stand-up comedy shows, please visit
www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.